Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, July 6, 2026. So, maganda yung ginagalaw ng ng market natin. Actually, ang lakas niya kaninang umaga, more than 1% tayo. Kailan nagkaroon siya ng profit taking. Pero yung pinakamagandang nangyari sa market natin, meron tayong net foreign buy na 491.6 million. So, meron na. Nag-start ng bumili yung mga foreigners dito sa mga stocks natin. Kaya lang hindi ko mahanap kung saang individual stocks galing yung 400 million na yan. Alam ko si BPM o BDO yun, medyo more than 100 million yung kanyang pinaka-net foreign buy. Okay? So, nag-close tayo 6,223.99 at up siya ng 0.58%. So, based doon sa mga analysts na nabasa ko kanina, so yung oil price yung tinuturo nila na malaking tulong dito sa market natin para mag-recover siya. Pero kulang pa nga rin yung nabibilang natin na foreign buying dito sa market natin. Okay? So sa global market, medyo maganda yung futures ng US market pero si European stocks laglag lahat sila ngayon. Tapos yung Asian markets okay pa rin, marami pa rin okay yung galawan. Tapos sa cryptocurrency, nasa 62K pa rin si Bitcoin, pero medyo parang pa-drop ngayon. Namumula yung mga percentage na nakikita natin. Pero nasa 62K pa nga rin si Bitcoin. Okay? So dito sa Philippine markets, ang sumipa na malakas, ABS-CBN 100% na yata yung galawan niya. Congrats po kung investor ka. Mukhang makakalaya ka ng kay ABS-CBN. So yung mga balita na lumalabas sa kanya, yung parang take over ng ng Ayala Land doon sa kanyang property, di ba? Binenta ni ABS-CBN. Yung kanyang pinaka main office. Alam ko sa main office na land niya yun eh. So binenta niya sa Ayala Corporation. So, di ko alam kung related din kay AC kasi sumisipa din yung galaw ni Ayala Corporation natin. Okay? So, nag-up ulit, sumipa ulit ng 22%. Panalo si no? ABS-CBN 22.7 na yung kanyang galaw for today's trading. Tapos si BSC gumalaw ng 5.61%. Meron siya 136K net foreign buy. Si ABS-CBN walang net foreign buy yan. Tapos si Manila Water 5.26%. So parang nag-bottom na to. Kailan net foreign sell ng 30.08 million. Tapos si Maynilad at bumabawi na siya. So parang kino-confirm na to na malalagay talaga sa blue chips. So 3.96% nag-bounce, 31.09 million net foreign sell. And then si ASN, ayan, gumalaw ng konti, 3.55%, 14.59 million net foreign buy. And then ito, Blockbuster. Si Ayala Corporation, nag-up din siya ng 3.37%. And then meron siya 36.75 million na net foreign buy. Okay? So at least maganda yung galaw natin. Sa mga mabagal pero okay naman yung galaw ng majority na blue chips. Okay, so disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Lang po yan, so huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa trading sa market. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yun nakasubscribe. Maraming salamat sa usual viewers. Mahina pa rin yung view natin. Company reviews, mga sample trades sa market. Check mo na lang basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings dito sa markets natin. Okay? Crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs, Facebook account na Palaboy Trader or Facebook page para update kayo sa mga posts and then Bodega Pick yung mga articles natin. So, wala po ulit tayo mag-upload. Tapos sa Twitter, meron tayong summary dito. Konti lang yung yung na-post ko dito. Okay, tingnan natin yung pinaka-summary. Nag-drop pala si services, no? Si ICT kaya to, negative 1.72%. Pero the rest, maganda po yung kanilang galawan, especially sa
dito sa finance. Finance yata ang okay. So 1.85%, followed by holding firm si AC. So nag-up siya ng 1.69%. Okay? So hopefully ito na yung diretsong galawan o pasok ng mga foreigners dito sa market natin. Kasi 491, di ba? First time ulit na merong maganda-ganda na pumasok dito sa markets po natin. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Okay. So, tignan natin for the coming few days. Tapos ito lang yung nakita ko na balita dito kay ABS-CBN. So influx of 6.24 billion from Ayala Land deal. So SEC okay sa ABS-CBN to amend its corporate address and consolidate operation into its 1.4 hectare Eugenio Lopez Communication Center. So clears transfer of historic 3 hectares QC headquarters to Ali. O siguro, babayaran siya ni Ali ng 6 billion, ganyan pagkakaintindi ko. Tapos magkakaroon siya ng pera. Ayan. Boy ulit si ABS-CBN. Kaya pala pumipitik siya. Ayan. Kasama siguro kasi hindi naman umakit si Ali, si Ayala Corporation. Okay, so yun. Malamang yun na yung balita natin dito kay ABS-CBN kasi ilang araw ko nang hinahanap kung ano yung pinaka-cause ng magandang galaw niya. Okay, hopefully dire-diretso yan. Tapos, okay, balik tayo dito. Okay, so yun na yun. Tapos, Maynilad is expected to be included in the Philippines stock benchmark. So, ito yung pinag-uusapan natin last time. Pero nagtataka nga ako, bakit nilaglag yung galaw ni normally siya yung 'di ba? Siya yung dapat na maging blue chip, umakyat yung price. Pero ang nangyari sa kanya, bumabagsak yung kanyang pinaka-price action. Ayan, bakit kaya? Okay. So anyway, at least nag-bounce na siya ngayon. Meralco indicative second quarter sales volume plus 0.6%. Tapos sa ASEAN Corporation subsidiary Unlimited Renewables Holding is up 49% stake in Dios Renewables. Ito yung first half, dito siguro yung malakas yung index. Ayan, umabot tayo ng lakas, 1.87% kasi karamihan ng mga pinitik for today is mga blue chips. Okay, ito na yung balita kay akala ko related kay Marcoleta yung ABS-CBN, hindi pala. Ayan. So, arrested na pala siya, oh. Okay, magulo yung So, 'di ba? Impeach tapos ongoing yung impeachment hearing. Okay. Dividend schedule, so SEP meron by July 7 bukas to mga ex-date. Ayan. AUB July 9. Baka magbibigay si AUB ng malaki kaya pumipitik yung price action niya. Okay? So inflation likely is to 6.5%. So, kakaiba sa Pilipinas, no? 6.5% yung inflation pero ang normal na increment sa mga company. Ewan ko sa iba pero ang normal na sa semicon industry, 3%. So, lugi. Lugi ka pa, no? Maliban na lang kung lumipat ka ng company, di ba? Plus 20%. Ayan. Asian Futures Mix. And then, yun lang. Yun ang post natin. ABS-CBN pa rin, di ba? Yung ah, pinag-uusapan dito sa PSE market natin. Okay? Patalastas po ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel. Okay? So, ito na yung index natin. Ayan. So, nag-fill the gap ba tayo? Parang nag-fill the gap tayo eh. Yun, sakto, di ba? So, binomba ng konti pero naubusan ng gasolina, nag-pullback ng konti. Ayan, siya, nag-fill the gap dito. Hopefully, ang mangyari sa kanya, diyan tayo sa taas at hindi na dito sa bandang baba. Okay, taas natin yung support level natin. Okay. So, good sign, good sign. So, gaya ng sabi ko din sa inyo, di ba, medyo malapit na yung peace deal ng eh, Iran, Iran at saka ng US. So, hopefully good catalyst yun para sa markets natin. So, 6.2K. Kaya lang, yun nga ako napapasin nyo, yung huling bilang ko dito sa market, 14 billion yung net foreign sale. Pero ngayon, 400 million pa lang yung nakakabalik. So, medyo kulang pa
yung galawan natin dito sa PSE market natin. Kailan kayo babalik itong mga foreigners natin na to? Hindi natin makita-kita yung ano eh, yung pagbalik nila eh. Okay. Okay. Ayan. May ginagawa ko kaya hindi ko mapukusan. Ayan. So, balik tayo dito and tignan natin yung mga winners. So, dito muna. Si ABS-CBN nga, ayan, tinitik po. So, 22%. Pero from the past few days, ayan o, 108% na yung galaw niya. Grabe ang galaw ni ano, ABS-CBN. Congrats po yung ano, malalakas yung loob na ano, sumalo sa kanya. Okay. So, hopefully tuloy-tuloy yan. Tapos, yun na yung nabasa nating catalyst. Tapos, next, si BSC, 5.6%. Ayan, nag-rebound. Manila Water, 5.26. Maynilad, 3.96%. ASEN, 3.55. Ayan, umakit naman. Pakonti-konti nga lang. Tapos, si FGen, 3.41%. Okay? Ayala Corporation, yan, bigatin pero gumagalaw. Si Ali gumalaw din pala 3.11. Kaya lang mas malakas si ano uh, Ayala Corporation. Okay? Next sa losers, yung may volume na lang DHI, pagod na rin si DHI no. Minus 4.55. Tapos si SCP minus 3.41 napagod na. Natakot na yata yung mga traders. Tapos si Shell minus 3.26%. Okay? So, yun po. Kunti lang yung losers sa market natin. So, silip tayo ng konti dito sa global market. So, malakas ulit yung sipa ng kanilang futures. So, based dito sa galawan, S&P futures 0.39% up. The futures, negative 0.12 siya. Tapos si Nasdaq futures 1.13%. Okay? So, mukhang mix pero mas marami siguro ang berde mamaya. Tapos sa European stocks, medyo drop. And the Asia markets, mix pero mas marami pa rin yung berde po yung galawan dito sa sa Asian markets. Okay? So, next, sa cryptocurrency, ayan, medyo pababa na. 61K si Bitcoin, 1.7K si Ethereum, si XRP 1.11 na din Sol 79. Ayan. So napagod na yung crypto natin ulit. Okay, mapula ulit. So time to take profits. So balik tayo dito and quick review dito sa trending stocks. Okay, so nine natin si ABS-CBN. Taas naman ang galaw na ito. Oh. Oops, may napindot tayo na Mali. Ano yung napipindot ko? Okay, balik tayo dito and then ABS. Okay. So, congrats po kung meron ka 100% in 2 weeks si ABS-CBN. Big news pala yun, no? Na nagkaroon siya ng pera dun sa deal nila ni Ayala Corporation. Ayan, nakalampas na siya. Mantakin mo, no, noong February. Tapos, nag-drop siya ng laki, 50%. Tapos ngayon, yung mga naka-bottom peak, 100%. Okay? So, support natin, 3.74. Hopefully, hindi na siya bumalik doon sa bandang ilalim. Ang pinaka-immediate resistance natin nandito sa 4.73. Kailang overbought. Sobrang overbought na yung parabolic na yung pinaka-price action. Okay? So, close siya 4 pesos. Congrats talaga. Piso na lang dati. 22.7% up yung ating dalawa po. Okay? So, confirm na yung balita. Antayin natin yung sell on news. Next, gumagalaw si BSC. Hopefully, makabalik na itong mga alaga natin. So, nag-bottom dito sa 0.1065. Ang maganda sa kanya yan. So, meron siyang breakout dito. Yan. So, pinakamalapit na resistance nandito po sa MA100. Yan. Pwedeng ibaba mo ng konti. Yan. Pero okay lang. Konti lang naman yung galaw na yan.
Okay, so nakabalik sa RSI 50. Nag-up tayo ng 5.61%. Nag-close 0.1130. And then meron siya maliit na net foreign buy 135K. Next, Manila Water. So medyo nagbabalik na yung mga oversold na stocks. So technical bounce. Okay, so medyo bearish pa rin naman yung RSI pero good sign. Meron siyang bottom. Parang pabalik na. Pakiramdam ko pabalik na yung mga stocks. Ayan, so yun nga, yung madalas kong sabihin sa inyo, yung pinaka-sentiment yung oil. Siyempre bababa yung presyo, mabalik yung purchasing power ng mga tao. So nag-close siya 36, up ng 5.26% and then 30 million net. Foreign sell, pero remains to be seen kung tutuloy dahil nga sa foreign buying. Next, Maynilad. So next blue chip based on sa mga nare-repost natin. Hopefully matuloy yan. So bottom dyan and then pinakamalapit na resistance MA dito dapat eh. Pero meron siyang MA 100. Ayan. Ang dami nating na saglit napipindot na wala tayo. I-refresh ko lang yung chart ko. Ayan, di natin po-pause para makita natin ulit yung nagmamadali ako kasi alas 9 na. Wala pa akong update sa inyo. So, nag-close siya dyan. Ops, Maynilad. Ayan, ito yung nilagay natin kanina. Then, balik tayo dito kay Maynilad. Okay, so support 19.5 and the resistance 21.35. Okay, so nag-bounce tayo dito sa oversold condition. Nag-close siya 20.5 and then up siya ng 3.96%, 31 million. Net foreign buy and then si Manila Water. So base sa galaw niya, ayan. Sorry, Ace N. Wow, wala na ako. Alas 9 na kasi. Ace N. Okay, so okay lang ako dito. Mabagal pero at least hindi siya bumabagsak na. Okay, hopefully makabalik tayo dito sa 4. 3.4. Yan, pinaka-trend niya. So lampas ulit ng RSI 50. So nag-close po tayo 3.21, up na 3.55% and then 14 million. Net foreign buy. And then lastly, so isa rin sa maswerte na gumagalaw for today's trading natin is Ayala Corporation. Ayan. So, nag-breakout. Panalo, no? So, yung mga nag-average, cost averaging, talo ka dito pero nakabalik. Talo ka dito pero bumalik. So, kagandahan ng blue chips. Yan. Tapos, meron pa siyang dividend na 1.05%. Okay? So, nag-close siya RSI, above RSI 70. 497. Hopefully, makabalik na tayo dito sa 569. 3.37% up and then 36 million net foreign buy. Okay, so yun na lang muna yung ating review habang inaantay natin na bumalik yung mga foreigners. Good sign yung mga nakikita natin dito kasi nag-fill yung mga gap ng index. Balik ulit yung natin, mga indicators kasi ni-reset natin yung chart. Ayan. So nag-fill the gap tayo dito. Okay po. Hopefully, mas maganda yung review natin for the coming few days. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Clubby Trader na YouTube channel. Join ka lang kung gusto mo ng guide. Dito yung makasama natin. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Facebook account, Facebook page, Budegpik, Twitter, and Patreon. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.